Iginit ni President Marcos na hindi sinungaling at sakim ang lahing Pilipino sa gitna yan ng mainit na insidente sa West Philippine Sea. Malinaw ang mensahe ng Pangulo, hindi pasisiil ang lahing Pinoy. Narito ang report. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Yan ang matatag na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Kaugnay pa rin yan sa patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Muling iginiit ng Pangulo na hindi tatalikuran ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award at patuloy nitong ipaglalaban ang ating teritoryo sa legal at mapayapang paraan. Kasunod na rin yan ng mga nagdaang insidente sa West Philippine Sea, kabilang ang tensyon sa Ayungin Shoal at Bajo de Masinloc. Gayon din ang AI-generated video mula sa Chinese state media na inilarawan ang mga Pilipino bilang mga unggoy. Binigyan din ng Pangulo ang dignidad at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. Kinilala rin ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, maging ang mga mangingisda na patuloy na nagbabantay at nagtataguyod ng ating karapatan sa kabila ng mga panganib sa dagat. Welcome naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ang mga pahayag na yan ng Pangulo na tinawag niyang cherry on top. I consider that as cherry on top. Another important part ng SONA is yung panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaisa tayo bilang Pilipino, regardless of our differences. Ang pagtindig natin sa West Philippine Sea is important dahil ito ay ipapamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipinas. Samantala, binigyan din ni Pangulong Marcos ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ayon sa Pangulo, mayroon ng 23 free trade agreements ang Pilipinas na ipinatutupad o nasa negosasyon. Patuloy rin ang pagpasok ng mga foreign investors na lumilikha ng daan-daan libong trabaho para sa mga Pilipino. Tinalakay rin ng Pangulo ang mahalagang papel ng Pilipinas sa ASEAN sa pagpapalakas ng kooperasyon sa rehiyon. Kabilang rito ang pagtugon sa mga epekto ng digmaan sa Middle East, food security, digital economy, at energy security. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagkakaisa bilang pinakamahalagang sandata ng mga Pilipino sa harap ng mga banta sa national security. Giit niya, sa kabila ng pagkakaiba ng pananaw, nananatiling iisa ang lahi at layunin ng mga Pilipino. Yan ay ang ipagtanggol ang soberanya, dignidad at national interest ng Pilipinas. Mas pinadali na ang pag-access ng publiko sa mga health service. Siniguro ni President Marcos Jr. na walang pamumulitika sa pagpapaabot ng tulong pangkalusugan. May report si Victor Liantino. Good news para sa mga pasyenteng kapos sa budget. Tiniyak ng pamahalaan ang mas mabilis at direktang proseso sa pagkuha ng tulong medikal, partikular ang pagpapalakas ng zero balance billing at tuluyang pagtanggal sa kinasanayang guarantee letter sa mga pampublikong ospital. Ipinagmalaki yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address kahapon. Ayon sa punong ehekutibo, malaking bilang na ng mga Pilipino ang nakalabas ng ospital nang walang binayaran. Mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Para mas mapalawak ang suporta sa mga kapuspalad na pasyente, tiniyak din ng pamahalaan na hindi nadadaan sa butas ng karayom ang mga hihingi ng financial aid mula sa gobyerno. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso.
Para tuluyang putulin ang red tape at palakasin ang digitalisasyon, ipinatupad na rin ang Electronic Medical Assistance o e-MAIF. Dahil dito ay binasura na ng pamahalaan ang matagal na sistema kung saan kailangan pang humingi ng papel o endorsement mula sa mga opisyal ng gobyerno bago makapagpagamot. At ngayon, may e-MAIF na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-Gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL. Kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa pamamagitan ng modernisasyon at pag-aalis ng masalimot na proseso, tinatayang aabot sa milyong-milyong pamilyang Pilipino ang direktang makikinabang sa mas pinalakas at walang kinikilingang serbisyong medikal ng bansa. Victor Liantino, IBC News. Hey,